Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bago ang lahat ay gusto ko munang bumati sa inyo Reggie V at Tony at sa bumubuo ng programa ninyo ng isang magandang araw. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Emmy. Medyo sensitibo kasi ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, kaya lahat ng pangalan ng mga involved ay pinalitan ko. Reggie at Tony, siguro masasabi kong maswerte ako sa buhay dahil nakapag-asawa ako ng isang lalaking may kaya, si Danilo, at nagkaroon kami ng isang anak. Naging masaya naman ako dahil alam kong mahal niya ako. Pero hanggang sa una lang pala yun. 2 taon pa lang ang pagsasama namin nang lumabas na nga ang tunay na kulay ni Danilo. Mabait naman siya. Kahit kailan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Pero hindi yun ang naging hadlang para hindi ako umalma sa pagiging babaero niya. Kada out of town niya para sa mga business meeting daw niya, iba-ibang babae ang kasama niya. Nasa na ba yun, oh? Ay, naku. O bakit gising ka pa? Ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasiraan ako sa daan eh. Kaya dinala ko muna sa talyer yung sasakyan ko. Tagpasundo na lang ako kay Yuan para makauwi. Anong oras ka nasiraan? Hindi ko na matandaan eh. Basta nasiraan ako. Bakit hindi mo na lang ako tinawagan? O kahit tinext man lang, na ganitong oras ka na makakauwi? Malay ko ba kung napano ka na sa labas? Lobat ako. Hindi ko nadala yung charger ko. Bakit ba ang dami mong tanong? Tinaig mo pa yung pulis ah. Alam mo ba kung anong meron sa araw na to? Hindi. Meron ba? Wala naman akong maalala eh. Foundation Day sa school ni Bea. Parehas tayong kailangan pumunta doon pero ako lang yung natuloy. Paano naman kasi buong araw kitang hindi makontak? Nakalimutan ko nga. Pasensya na. Dami kasing ginagawa sa opisina. Talaga? Opisina ba talaga o nakalimutan mo dahil buong araw mo naman kasama yung babae mo? Pwede ba, Emmy? Huwag mo nga ako simulan ngayon. Pagod ako! Pues, kung ayaw mong simulan kita ulit sa ganitong sitwasyon, tapusin mo na yung pagiging babaero mo. Sa'yo naman ako umuwi ah! Hindi ako nagkukulang sa mga pangangailangan niyong mag-ina. Hindi ko naman kayo ginugutom ah! Nakakapag-aaral si Bea sa magandang eskwelahan. So hanggang doon ka na lang? Ano tong pagiging mag-asawa natin? Pera-pera na lang? Basta may binibigay ka sa aming pera? Magpipikit mata ako dyan sa mga pambababae mo? Hindi ako ganun, Danilo. Alam mong ganito na ako noon pa lang, di ba? Pero pinakasalan mo pa rin ako. Kaya wala kang magagawa kundi tanggapin ako ng ganito. Dahil umaasa ako na magbabago ka pa. At ang tanga-tanga ko, dahil kahit wala na akong nakikitang pag-asa, heto pa rin ako eh. Nasa tabi mo pa rin ako. Buisit! Bahala ka na sa buhay mo! Huwag mo akong tatalikuran dahil hindi pa tayo tapos mag-usap! Pwede ba, Emmy? Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil na! Hindi lang naman kasi ako may problema sa'yo eh. Nang dahil dyan sa pagiging walang kwenta mong asawa, pati yung anak natin nadadamay na rin. Hoy! Huwag mo lang ang karapatan na pagsabihin ako ng ganyan, ha? Ako? Walang kwenta? Bakit? Saan ba kayo natutulog ng anak mo? Kung anong pagkain niya kinakain mo, lahat yun galing mismo sa pera ko. Hindi naman kasi pera ang kailangan ng anak mo. Kundi ikaw! Ikaw mismo! Kung hindi mo kayang gampanan ng pagiging asawa mo sa akin, magpakatatay ka sa anak mo. Ilang beses mo na itong ginagawa eh. Sa tuwing wala ka at hinahanap ka ni Bea, kung ano-ano lang dahilan yung sinasabi ko para wag lang siyang magalit sa'yo. Eh yun naman pala yung ginagawa mo eh. Ano pang inaangal mo dyan? Eh di sa susunod, mas galingan mong pagpapalusot mo. Hindi mo ko naiintindihan, Danilo eh. Wala akong dapat intindihin dyan sa mga sinasabi mo. Kailan ka ba magbabago ha? Kailan ka magiging asawa sa akin? Lahat naman tinatanggap ko sa'yo eh. Yung pagiging babaero mo. Mga pagbabaliwala mo sa akin. Na pati ang anak natin nadadamay. Ano pa bang pwede kong gawin ha? Kasi hindi ko na alam eh. At hindi ko na alam kung hanggang saan na lang yung pasensya ko sa'yo.
Reggie at Tony, hindi ko alam kung papaano ko natitiis ang pangbabaliwala niya sa akin. Sobra akong nasasaktan pero wala naman akong ibang magawa kundi ang magtiis na lang. Nandito na ako sa sitwasyon na to, kaya dapat kong panindigan. Bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Nagka-problema kasi yung negosyo namin ni Yuan sa Laguna. Kailangan naming ayusin kagad. Ilang araw ka mawawala? Ngayong weekend lang. Lunes ng umagang balik ko. Oh, ikaw na bahala dito ha. Saka bago ka pa magwala sa galit, uunahan na kita. Hindi mo ko pwedeng tawagan dahil i-off ko ng phone ko. Ano? At bakit hindi kita pwedeng tawagan? Di-distract lang ako sa'yo. Paniguradong punong-puno ng pagdududa at selos na naman ang laman ng pag-uusap natin. Yun ba talaga ang dahilan? O ayaw mo lang akong makaistorbo sa paglalandian yun ng babae mo? Hindi naman talaga negosyo ang habol mo sa Laguna eh. Babae. Ay, heto na naman po kami. Alam mo, bahala ka na nga, Emmy. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin at sabihin dyan. Hindi ka aalis. Anong ginagawa mo? Huwag mong guluhin yung gamit ko! Hindi ka aalis. Hindi ka lalabas ng bahay at mas lalong hindi mo pupuntahan ng babae mo. Isang-isa ka na lang talaga sa akin ha. Matatamaan ka na! Sige! Saktan mo ako! Bali wala naman yung physical na sakit na nararamdaman ko ngayon eh. Danilo, ginagawa mo na akong tanga. Uto-uto! Asawa pa ba yung tingin mo sa akin ha? O katulong na naghihintay sa'yo gabi-gabi pagkatapos mo magpakasasa sa iba? Danilo, ang hinihiling ko lang naman yung respetuhin mo ko eh. Kahit hindi na asawa. Kahit bilang babae at ina ng anak mo. Ginagawa ko naman yun, di ba? Kung hindi kita nire-respeto, di dapat dinadala ko na lang yung babae ko dito. Dapat harap-harapan ko pinapakita sa iyo yung mga ginagawa ko. Pero hindi naman, di ba? Kapag magkasama tayong tatlo, hindi mo ako nakikita tumitingin sa iba, di ba? Ano? Nire-respeto mo pa ba ako sa lagay na yan? Ito lang ang kaya kong ibigay. Ito lang ang kaya kong gawin. Hindi naman kasi tayo magkaparehas eh. Ikaw kahit ano kaya mong gawin, pero ako hindi. Kaya wag mo kong asahan na kaya kong pantayin yung binibigay mo. Yun na nga ang mahirap dun eh. Kahit alam kong yan lang ang kaya mong gawin para sa akin, mahal na mahal pa rin kita. Wala eh. Naging alipin na ako ng pagmamahal ko para sa'yo. Oh, uminom ka muna para mahimasmasan ka. Pasensya ka na ate ah. Wala lang kasi talaga akong mapagsabihan ng pinagdadaanan ko ngayon eh. Wala yun. So, anong nangyari? Umalis pa rin ba siya ha? Kahit kailan naman eh. Hindi niya ako sinusunod. At syempre ako, walang magawa kundi hayaan na lang siya. Kahit na alam kong sa ibang babae yung punta niya. Bakit hindi mo na lang kasi iwan? Angal ka ng angal sa pagiging babaero niya. Pero nandyan ka pa rin naman. Ate, alam ko naman yung sasabihin mo eh. Mahal mo kasi kaya hindi mo maiwan. Umaasa ka na balang araw magbabago siya. Ano ka ba naman, Emmy? Masyado ka nang nagpapakamartir eh. Hindi ko lang naman to ginagawa para sa akin eh. Para na rin kay Bea to. Ayaw kong lumaki siya na hindi buo yung pamilya niya. Saka, kaya ko pa naman yung magtiis eh. Ang mahalaga, sa akin umuwi si Danilo. Yun na nga yung problema, di ba? Kung dati ganyan yung nangyayari, ngayon hindi na. Ikaw na yung nagsasabing malakas yung kutob mong may binabahay na yung asawa mo. Kutob lang naman yun eh. Hindi pa naman ako sigurado. Saka ate, ayaw ko magpatalo. Magpatalo? Ayaw kong isipin ng iba na talunan ako dahil hindi ako ang pinili ni Danilo. Lalaban ako hanggat kaya ko pa. Hindi ko siya susukuan kasi alam kong may laban ako eh. At hindi ako basta-basta susuko. Hanggang kailan ka lalaban? Kapag wala ka ng pagmamahal sa sarili mo. Hanggang sa nasanay ka na lang na ganyan yung sitwasyon mo. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, mahal ko siya. Akin lang siya at hindi ako papayag na maagaw siya ng iba. Ako yung asawa. Ako lang ang may karapatan sa asawa ko. Reggie at Tony, ginawa ko naman ang lahat para magbago si Danilo. Naging mabuti akong asawa at ina sa pamilya ko. Pero hindi na yata siya magbabago.
Dahil sa sumunod na nalaman ko, mas lalo akong nawala ng pag-asa na magiging akin din siya ng buong buo sa bandang huli. Ito na kaya yun? Check ko nga ulit. Ito na yung phase 2, block 12, lot 7. Ito na nga yun. Tao po! Sino? Emmy? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat ako yung natatanong yan sa'yo? Anong ginagawa mo dito para hindi ka makauwi ng halos 3 araw sa bahay? Sana tanawagan mo muna ako bago ka sumugod dito. Saka teka, paano mo nalaman kung nasan ako? Doon sa magaling mong kaibigan na kinukonsinti ang kalokohan mo. Si Juan. Ngayong alam mo na, baka naman pwedeng yung tanong ko naman yung sagutin mo. Anong ginagawa mo dito at sino yung kasama mo? Magbibihis lang ako ha. Hintayin mo ako dito. Sa ibang lugar tayo mag-usap. Babe, sino ba yung kumatok at ang taga... Arnie? Huwag mong sabihin... Emmy, please. Huwag kang mag-ieskandalo dito. Pare-parehas natin ayaw ng gulo. Sa loob na lang tayo mag-usap, please. Kailan niyo ba ako niloloko? 3 buwan na kami nakikita ni Danilo. Emmy, hayaan mo muna kami magpaliwanag. Hahayaan? Danilo, kahit anong paliwanag yung gawin mo, hindi ko maiintindihan. Sa dami ng babae dito sa mundo, kapatid ko pa yung ginagawa mong karibal ko. At ikaw, Arnie, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Inahas mo ba yung asawa ko? Hindi ko siya inagaw sa'yo. Hindi ako ang unang lumapit kaya wala akong kasalanan. Hindi na rin naman kayo okay, di ba? Konting-konti na lang maghihiwalay na kayong dalawa. Malandi ka! Emmy! O anong gagawin mo? Sasabunutan mo ko? Mumurahin? Kilala kita, Ate Emmy. Hindi mo kayang gawin yun. Lalong-lalo na sa akin. Kaya ba hinayaan mong mangyari to kasi alam mong hindi ako papalag? Siguro. Iisa lang naman kasi ang alam ko eh. Mahal mo siya. Mahal niya ako. Mahal ko siya. Ang ibig sabihin, wala ka na sa sitwasyon. Kami ang nagmamahalan dito. Tama na yan, Arnie. Hindi, Danilo. Tama naman ako, di ba? Nagsasama na lang kayo dahil kay Bea. Pero Ate Emmy, kung wala kayong anak, matagal ka nang hiniwalayan ni Danilo. Pero ngayong nandito na ako, wala ka na magagawa kundi hayaan na lang kami. Sige. Ganito na lang gagawin ko. Total gusto niya ng laro. Sige, makikipaglaro ako. Anong ibig mo sabihin, Emmy? Papayag ako na 2 kami sa buhay mo. Pero dahil ako ang legal na asawa, ako ang dapat mong bigyan ng mas maraming oras. 4 na araw kang nasa bahay. Aarte na parang wala lang. Bibigyan mo ng oras ang anak natin. Ipakita mo sa kanya na walang problema. Kalokohan yan! Lunes hanggang Miyerkules lang kayo magkikitang 2. Pinagbigyan ko kayo dyan sa ginagawa nyo. Hanggang doon na lang yun. Sige, papayag ako. Pero kapag nasa akin si Danilo, hindi ka pwedeng sumingit. Hindi ka pwedeng tumawag o mag-text man lang sa akin. Wala akong pakialam kung may mangyari man, basta sa akin si Danilo sa araw na yun. At ganun din ang gagawin ko. Teka sandali, hindi ako papayag dyan! Hindi ka papayag? Oo! Ikaw yung lumandi sa kapatid ko eh. Dati nagagalit ka kasi umaalma ako. Ngayon naman sinakyan ko yung kalokohan mo, nagagalit ka pa rin. Danilo, saan ba ako lulugar? Bakit mo ba ito ginagawa, ha? Pati mo na lang ako bitiwan! Dahil sa tangang pagmamahal ko para sa'yo. At hindi ko na alam kung bakit mahal pa rin kita. Bakit ba minamahal kita? Bakit ba... Reggie at Tony, si Arnie ay ang pangatlo kong kapatid. Nung hindi pa ako nag-aasawa, talagang hindi na kami nagkikibuan ni Arnie. Pero hindi ko inakala na darating kami sa ganitong sitwasyon. Hindi ko inaasahan na sa dinami-dami ng babae sa mundo, ang kapatid ko pa mismo ang magiging karibal ko sa asawa ko. #DearMOR Tatsulog.
first part pa lang ng storya natin, marami ng mga Marami ng pasabog pasabog. na Oo. eksena. Nakakaloka naman yung Alam mo, storyang yan. grabe, no? Ito talaga yung na sabi ko nga, ang pag-ibig hindi laging ipinaglalaban, ano? Totoo. O, Pero alam mo, kasi dapat parehas kayong lumalaban eh. Totoo yan, I agree. Paano mo ipaglalaban ng isang tao na yung dapat kakampi mo, sumuko na? right. Pero alam mo, Tony, siguro before we discuss yung mismong problem nila, I guess it's only right na we discuss the anatomy of cheating eh. Di ba? Ooh. Kasi May anatomy tayo may anatomy ngayon, of cheating. Oo. Kasi bakit ba humahantong sa... Bakit nag-cheat? Bakit nag-cheat? Whether guy, whether girl. Kasi normal, karaniwan na kasi na lalaki, babaero. Pero that is just one facet of the lalim, di ba? One reason kung bakit nag-cheat ang isang lalaki o ang isang babae is because nga babaero. Pero marami pang reasons why humahantong sa ganun. And I'm sure marami makaka-relate if we discuss na yung kung bakit humahantong sa ganun na nag-cheat ang isang tao, di ba? Sa kaso nitong si asawa, Oo. si Danilo, mukhang Babaero. naging way of life Naging way para of life sa kanya. niya. Oo, true. Yung sanay na siya na hindi lang siya nakukontento talaga sa isang tao. Right. Dahil marami ng kaso, di ba? Oo. Maraming beses Marami na ng beses siyang na. nahuli Oo. nitong si Emmy. Oo. At si Emmy naman parang paulit-ulit Paulit-ulit na rin. Oo. na pinapatawad siya. Pero yun na nga. Alam mo, nakakapagod maging si Emmy, no? Totoo, nakakapagod dyan. Pero yun na nga, kasi sa puntong yan, marami din kasi makaka-relate sa atin eh. Na hindi lang sa aspetong yung lalaki ang nag-cheat. Di ba? Meron din babae nag-cheat dyan. Yeah. And siguro isa sa mga reasons is may nakukulangan sa whether babae or lalaki, nakukulangan sila sa kanilang mga tahanan. Pero alam mo, Nakukulangan sila sa kanilang relationship sa kanilang asawa. yeah, oo. Marami Marami silang hinahanap. hinahanap. Kaya siguro nag-resort sa ganong klaseng And totoo relationship. naman, di ba? Oo. Hindi mo naman kasi matatagpuan sa isang tao lang talaga yung Totoo. lahat ng qualities na hinahanap mo. At, nobody's perfect. And diba? walang relationship na perfect, di ba? Yeah. And sometimes nga, may mga pagkukulang nga. Katulad na itong si Emmy, siya yung uma-attend sa mga school affairs ng anak. Oo. Si itong tatay nagiging pabaya. Alam mo, Tony, feeling ko, pag ito, napabayaan na itong si ano, pangalan ng lalaki? Si Danilo. Si Danilo, pag napabayaan niya at nakita at itong babae, parang nakukulangan na siya sa relationship, hindi malayo, pati yung babae magloko. Oo, hindi malayo mangyari. Pero alam mo kasi, ba? totoo yun dahil ang babae, kahit pa sabihin mong, yung lalaki ng babae, di ba? Pero ikaw, dahil wala nang attention sa iyo Oo. Ikaw yung babae, maghahanap ka ngayon ng assurance na, maganda ka pa rin, Oo. na ikaw kaakit-akit ka pa rin. Totoo, and sometimes, So, pwede rin na mag-cheat din siya. and ang nakakalungkot, yun na nga, sinabi mo yun na sometimes yung girl, she feels na she's neglected, na Yes, hindi niya maghahanap ng pagmamahal. At ang nakakalungkot nga, pwedeng sa outside of the marriage. marriage. Oh, yeah. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa kung sino man. At may posibilidad na magkaroon ng tinatawag na transfer of affection na Yeah. whether hindi sinasadya, nangyayari talaga. At alam mo ba, Tony, meron akong nalaman na yung tinatawag na emotional cheating, meron pala nun. Emotion, hindi Oo. yung, kasi pag sinabi mong physical, okay, nandiyan Yung yung intimacy. intimacy, diba? Yung nagkakaroon ng sex. Okay. Oo. Pag emotional, hindi ka nga nakikipag-sex, okay? Walang physical intimacy. Pero, alam mo sa puso mo na iba yung taong mahal mo. At o kahit pa sabihin natin hindi pa O, humantong iba yung gusto mo. Hindi pa humantong sa pagmamahal. Yung tipong bakit tatanungin mo yung sarili mo, bakit ko pinapahalagahan itong taong to? Kahit ikaw mismo na tao, medyo tatanungin mo na rin ang sarili mo, teka, parang bakit sobra ang atensyon na binibigay ko sa taong ito? Hindi ko naman siya asawa. 'Di ba? And yun nga, I was researching kasi naging topic ko din to before sa Heartbeats, nung panggabi pa akong programa. Na marami palang mga signs na pag ikaw nakaka-experience ng emotional cheating, kasi this could eventually lead to sexual. Oo, yung physical and physical na talaga. Oo. One is nag-i-invest ka na ng emotional energy sa isang tao. Emotional energy. Yes, yung tipo bang siya yung naghihinga siya ng sama ng loob sa'yo and vice versa. Maaring sa simula, hindi pa ikaw. Sometimes you dress up for that person, whether hindi mo sinasadya, or you sometimes feel good. Nagpapaganda ka. Oo. You make a point to always spend time together, to chat with each other, whether through email, through text, through Facebook Messenger. So, Signs pa lang yan, Signs pa lang yan. Oo. Okay. Parang nag-i-invest ka na talaga ng emotion on that person. And then,
eventually might lead to deeper connections and attachments, di ba? Pag masyado ng comfortable. Kasi ito na nga, ang feeling ko, Tony, talaga, itong si Emmy. Oo. Ayokong i-preempt yung storya, ha? Pero, it's life eh. It's part of life. Na pwedeng ma-develop siya to someone else. Yeah, pero hindi kaya itong si Emmy, baka rin may pagkukulang. Dahil exactly, wala yung sinasabi ko kanina. Wala na siyang ginawa kundi magduda, no? Oo. Hindi natin alam yung buhay pa nila bago pa niya natuklasan yung mga pambababae. Well, definitely, feeling ko may mga pagkukulang ang bawat isa. Oo, baka lang kasi puro kapag dududa. Ang ginawa nitong asawa, yung lalaki, tinotoo ko na. Tinotoo na. Oo. O yun na nga, tinutulak siya sa ganun eh. may pagkukulang. Pero ang tanong, is that sufficient reason? Oo, na ma-justify ba nun? Oo, diba? yung pangangaliwa mo. Kahit wala pang official na, tayo na, mag-on na tayo, boyfriend and girlfriend, katrabaho mo or ka-friend mo. Pero the mere fact that you have invested emotions on another person other than your husband, and then you feel more complete and happy whenever nakikipag-usap ka sa kanya, then there must be something wrong already with your your relationship. Nakakalungkot, and I'm sure marami makaka-relate dyan, mga kamorkada. And ano kayang nag-hold on dito kay Emmy? Feeling ko anak. Yung anak, yes, 'di ba? Sabi niya kasi mahal kita dahil sa tangang pagmamahal ko sa iyo. Pero mahal mo pa ba ang isang taong harap-harapan ka ng niloloko? And ang pinakamatindi pa nito, 'di ba? Kapatid pa niya. Yung karibal niya at yung kabit ng asawa niya. Yun ang pinakamasakit doon. Pwede ng ibang babae, masakit na nga pagka ibang babae. Mas masakit pa kung kapatid mo. Kung ikaw ba, halimbawa na lang, it's a playtime question. If ever ba, ikaw malagay ka sa situation na yung husband mo magloko, will you still hold on to the relationship? Knowing your pride, ha? Kasi alam ko malaki. Mataas ang pride, yun, mataas diba? ang pride mo. Yung pride mo is mga 97, ako 98. Mas mataas yun sa'yo. Mataas yun sa akin, oo. Pero hindi, yun nga, kung sakasakaling mangyari yan, sa akin lang, isang tanong lang. It's kahit pa sabi mong kasal kayo. Kasi nga, there's no marriage na rin in the first place kasi meron na siyang ibang gusto. Oo, kahit pa every now and then umuwi pa rin naman sa'yo. Diba? Parang ang marriage is just exclusive yan para sa dalawang tao. So ano masasuggest mo sa kay Emmy? Would you approve if ever mayroong... it's either siya, yung babaeng yon, o ako. But if mamili ka. Papipiliin mo na. Paano kung ikaw ang pinili pero alam mo deep inside your heart na... Hindi, pipiliin mo ako at aayusin natin to. Itatama natin. Yun, 'di ba? Pero kasi kung ang pinili niya, ito very obvious naman ang pinipili niya itong yung kapatid, 'di ba? Si Arnie ang pinipili. Ikaw lang tong parang tanga na naka-hold on, na hindi mo mabitaw-bitawan dahil sa tangang pagmamahal ka mo yan. Nakakatanga nga talaga yun. Totoo. Well, ayaw na sa'yo ganun talaga ang pag-ibig, mga kamorkada, nakakabobo. Ayaw na sa'yo, pinagpipilitan mo pa yung sarili mo. So, wala ka namang ka-pride no? Nag-agree ka ba na if ever ma-implement ang divorce, are you 100% for that? Yes. For divorce? Yeah. Oo, kasi annulment mahal. Baka naman mas mahal ang divorce. Hindi kasi alam mo, meron kasi mga pagkakataon, 'di ba, na alam mo yung bigla mong naiisip na okay, gusto ko magpakasal, ganyan, gusto ko mag-asawa. Tapos later on in your life, marirealize mo mali eh. Mali pala yung naging desisyon mo. Parang dapat naman may pagkakataon din tayo na makabawi. Na baguhin ang tinatahak mo. 'Di ba? Na makabawi, bawiin mo, na gawin mong tama yung desisyon mo. Ako naman siguro exert all efforts first. If it doesn't work out, then probably that's a solution, di ba? Kaya sino bang pwedeng kausapin dyan na isulong na yan? Pero under Duterte administration? Ay, feeling ko. Baka. Feeling ko lang, oo. Baka magkaroon ng pag-asa. Oo, yun kung sana, tignan natin, let's see. Okay, madaling pagbabalik ha. Konting-konti lang commercial to, mga kamorkada. Kaya naman, second part ng storya ni Emmy, hintayin nyo na. Ako po si Tony. And Reggie V. Dito lang sa Dear MOR. Dear MOR. Reggie V at Tony, nagpapasalamat ako dahil sumunod sila sa gusto kong mangyari. Pinilit namin ni Danilo na huwag magtaka ang anak naming si Bea. Akala ko ay kaya kong panindigan ng lahat. Akala ko kaya kong magbulag-bulagan. Pero sa bandang huli, ako pa yata ang magiging talunan sa aming tatlo. Sa Sabado nga pala, bala ko magpunta tayo sa Batangas.
Ano naman gagawin natin doon? Sabi kasi ni Bea kanina, gusto niya mag-outing tayo kaya naisip ko yun. Besides, matagal-tagal na rin natin hindi nagagawa yun, di ba? Puro mall at panonood lang ng sine. Ano sa tingin mo? Okay lang. Matutuwa si Bea kapag nalaman niya yan. Alam mo naman yung batang yon, mahilig mag-swimming. So, dapat pala bukas, makapamalengke na kami ni Aling Tilda para may babaunin tayo. O sige, ikaw bahala. Salamat. Saan? Sa ginagawa mo. Sa effort mo para mapasaya yung anak natin. Ito naman yung deal natin, di ba? Hahayaan mo kami ni Arnie. As long as kinagampanan ko na mabuti yung pagiging ama sa anak ko. Kaya ito, sinusunod ko lang yung kasunduan natin. Alam ko. At masaya ako na tinutupad mo yung mga sinabi ko. Pero Danilo, bakit si Arnie pa? Ang dami namang iba dyan eh. Bakit yung kapatid ko pa? Hindi ko alam. Mahal mo ba? Hindi ko to gagawin kung hindi ko siya mahal. Kung ayaw ko siya makasama. Kaya oo, mahal ko si Arnie. Eh ako, nasa na ang puso mo? Ayoko ng ganitong usapan. Akit na ako sa kwarto Bakit mo iniwasan yung tanong ko? Bakit hindi ka makatingin sa akin kung talagang siya yung mahal mo? Dahil ayoko na magpaliwanag sa'yo. Ayoko na magsalita ng kahit ano tungkol sa sitwasyon natin. Nakakapagod lang. Pwede namang itigil na natin to eh. Pwedeng kami na lang ng anak mong piliin mo. Danilo, kahit gaano pa kalaki yung kasalanan mo sa akin, handa naman kitang patawarin eh. Handa ako magsimula ulit tayo sa pinakaumpisa. Tulad ng dati. Hindi na kita mahal. Hindi lang kita maiwan dahil kay Bea. Dahil sa pamilyang to. Bakit hindi mo subukan mahalin ulit ako? Ako naman yung asawa mo eh. Iwan mo na lang si Arnie. Alam kong hindi niya kayang pantayin yung pagmamahal ko sa'yo eh. Nagawa na niya. Kaya siya ang mahal ko ngayon. Pero baka naman pwede pa. Baka akala mo lang siya yung mahal mo pero hindi pala. Danilo, pwede naman yun, di ba? Kami na lang ang piliin mo. Kami ang pamilya mo. Ako ang asawa mo. I'm sorry. Ano pa bang pwede kong gawin, ha? Sabihin mo sa akin. Kahit ano. Gusto mo ba magpa-sexy pa ako? Magpaputi, mag-makeup araw-araw? Magsuot ng mga sexy na damit? Kahit ano sabihin mo lang. Hindi yun ang dahilan kung bakit nagmahal ako ng iba. Eh ano? Sabihin mo sa akin para alam ko. Para maintindihan ko kung bakit. Kasi nakakabaliw na eh. Nakakamatay na sa sakit. Alam mo yung pakiramdam na kasama nga kita, pero yung isip mo nandun sa kabila. Di ba yun ang gusto mo? Basta nandito ako para kay Bea, okay lang? Kung ayaw mo pala ng ganito, bakit ka pumayag sa ganung sitwasyon? Bakit kung kailan yung kapatid mo na, saka ka biglang umalma? Dapat sa una pa lang tinanggap mo na. Yun na nga yung problema dun eh. Akala ko kaya kong magtiis, magbulag-bulagan. Pero hindi ko mapigilan ng masaktan. Yung isip ako ng isip. Hindi ako mapakali dahil alam kong kasama mo siya. Kasi natatakot na baka dumating na lang yung isang araw na wala ng pag-asa na magkaayos pa tayo. Wala na talaga. Hindi. Mahal mo pa ako. Alam ko yun at maghihintay ako na bumalik ka ulit sa akin. Na ako na lang ulit ang nandyan sa puso mo. Hihintayin kita. Maghihintay ako. Reggie at Tony, walang ibang nakaalam sa sitwasyon namin kundi kaming tatlo. Mahirap pero kinaya kong tiisin ang sakit. Yung pag-aalala na baka mas lalo niyang mahalin si Arnie kapag kasama niya ito. Malino naman sa akin na hindi na ako magagawang mahalin pa ni Danilo. Pero dito sa puso ko, umaasa pa rin ako na babaligtad ang sitwasyon. Na ako na ang hinahanap-hanap at mamahalin ng asawa ko. Danilo! Bakit ka pa sumisigaw dyan, ha? Gumagawa ka ng iskandalo? Talagang gagawa ko ng iskandalo dito kapag hindi mo nilabas yung asawa ko! Teka lang, ha? Ang pagkakaalam ko kasi, Martes ngayon. Ibig sabihin, araw ko ngayon. Yun ang usapan, di ba? Yun nga! Pero yung isang linggong hindi umuwi si Danilo sa bahay, wala yung sa usapan! Kaya iuwi ko na ngayon yung asawa ko. Danilo! Lumabas ka dyan! Ano ba? Ate, ano ba? Kung pipigilan! Sa ating dalawa, ako ang may karapatan sa kanya kasi ako ang asawa. At kabit ka lang!
Wala kang karapatan sa kahit na ano. Kaya ngayon, wala na yung kasunduan. Kukunin ko ng buong-buo yung asawa ko. Hindi mo pwedeng gawin yan! At bakit ha? Magsabi ka sa akin ng mga dahilan para hindi ko pwedeng kuhanin yung dapat sa akin lang. 2 buwan na akong buntes at si Danilo ang ama! Ano? Natahimik ka kasi ngayon may karapatan na rin ako sa kanya? Ginagantihan mo ba ako? Kaya ka ba nakikikabit sa asawa ko para maramdaman ko yung sakit na naranasan mo noon? Mahal ko si Danilo. Totoong nararamdaman ko para sa kanya. Pero dahil sa nabanggit mo na rin yan, siguro tama ka nga. Siguro kaya ako to ginagawa kasi gusto kitang masaktan. Yung halos mamamatay ka na sa sakit. Yung mararamdaman mo na wala nang natira sa'yo. Kung ano mang nangyari dati, hindi ko ginusto. Hindi mo ginusto? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko at iniwan ako ni Joshua. Kung binantayan mo lang na mabuti ang anak ko, hindi sana siya malulunod at mamamatay. Hindi ko hawak ang buhay ng anak mo. At ilang beses akong humingi sa'yo ng tawad. Kahit ilang paghingi ng tawad pa ang gawin mo, hindi mo na mababalik na wala sa akin. Pinagkatiwala ko siya sa'yo. Pinagkatiwala ko ang anak ko sa'yo kasi ate kita. Alam kong babantayan mo siya ng mabuti, pero wala. Mas inuna mo pa yung kalandian mo. Arnie, I'm sorry. Imbes na binantayan mo si Brian, iniwan mo mag-isa ang anak ko at pinuntahan mo ang boyfriend mo. Buti sana kung iniwan mo ng maayos eh. Pero hindi, iniwan mo lang basta-basta. Bata yun! Pupunta kung saan-saan! Kaya nga kailangan bantayan, di ba? Matagal ko nang pinagsisihan ng nangyari. Dahil sa'yo kaya namatayan ako ng anak. Dahil sa ginawa mo, iniwan ako ni Joshua dahil hindi niya kinaya yung sakit. Yung kasalanan mo, sa akin niya pinasa. Alam mo ba kung gaano kasakit yun, ha? Kaya hindi mo ako masisisi ngayon. Arnie, asawa ko si Danilo. May anak kami. May anak na rin kami. Mas lamang na ako sa'yo ngayon dahil ako ang mahal niya. Kukunin ko yung tinanggal mo sa akin nun. Sakit, di ba? Ngayon, alam mo na. Salamat ka nga eh. Asawa lang ang nawala sa'yo, hindi anak. Arnie, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo naman gawin to. Alam mong matagal kong pinangarap na magkaroon ako ng sariling pamilya, di ba? Pangarap ko rin yun, ate. Pero nang dahil sa'yo, hindi nagtagal yun. Iba na lang. Huwag si Danilo. Kailangan ko siya. Kailangan siya ng anak namin. Kahit si Bea na lang ang isipin mo. Wala akong ibang iisipin ngayon kundi ang sarili ko at ang magiging anak naming dalawa. Hindi pa to alam ni Danilo pero sigurado ako na kapag nalaman niyang buntis ako, maghanda ka na. Iiwan ka rin niya. Huwag mong gawin to. Maawa ka sa akin. Huwag yung asawa ko. Kunin mo na ang lahat. Reggie at Tony, ilang araw kong pinag-isipan kung kailangan ko na ba talagang tapusin ang lahat sa amin ni Danilo. Hindi pa ako handang pakawalan siya at mapunta sa mismong kapatid ko. Hindi ko pa alam kung papaano ko sasagutin ang tanong ng anak ko na paanong nangyari na ang dapat pinsan niya ay mismong kapatid niya. Bakit hindi namin kasama ang daddy niya? Sobrang hirap, Reggie at Tony. Pero sa aming tatlo, ako ang mas may higit na karapatan na magdesisyon. Danilo. Sinabi na sa akin ni Arnie kung anong nangyari nung isang araw. Sinabi niya rin niya na 2 buwan na siyang buntis. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Alam kong hindi yun parte ng kasunduan natin. Wala nang kasunduan. Hindi rin naman natin alam kung hanggang saan makakarating yung sitwasyon natin eh. Hindi natin sigurado kung hanggang kailan kayang panindigan ng lahat. Pare-parehas lang tayong nahihirapan. Alam ko na kung bakit hindi ka umlaman nung nalaman mong kapatid mo yung kinakasama ko. Emmy, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Aksidente yun eh. Okay na yun. Wala naman akong magagawa eh. Nangyari na. Siguro naman ngayon, nabayaran ko na yung kasalanan ko. Ikaw ang naging kapalit eh. Hiling ko lang na sana
ipagpatuloy mo pa rin yung pagiging ama mo kay Bea. Gagawin ko naman talaga yun eh. Labas sa mga bata sa sitwasyon natin. Hindi sila dapat madamay dito. Ako na ang bahala magpaliwanag sa kanya. Alam kong maiintindihan din niya ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko nang tapusin ang lahat. Alam ko naman na kahit anong gawin ko, hindi ko na may babalik yung pagmamahal mo sa akin eh. Kasi meron ka ng iba. May bago ka ng pamilya ngayon. Amy, I'm sorry. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kahit anong laki ng kasalanan mo sa akin, papatawarin pa rin kita kasi mahal kita. Ganon din ang gagawin ko. Hinahayaan na kitang mahalin kung sino yung gusto mong mahalin. Maniwala ka sa akin, Amy. Minahal kita. Alam mo yan. Kaya lang... Alam ko. Naramdaman ko at kontento na ako doon. Sana kung paano mo ako minahal, sana ganun mo rin mahalin ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo guguluhin. Tapos na yung atin. Sa inyo naman yung uumpisahan nyo. Salamat, Amy. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Alam kong nahirapan ka at nasaktan kita. Susubukan kong kalimutan yung sakit, galit, pati na rin yung pagmamahal na meron ako ngayon. Matatagalan nga lang pero alam kong makakaya ko yon kasi tinanggap ko ng buong buo. Amy, gusto ko lang sana na kahit anong mangyari, wag mo sana akong pasamain sa mata ng anak ko. Mahal ko siya eh. Hindi ko naman gagawin yun eh. Sabi mo nga, di ba? Labas sa mga bata dito. Hahayaan pa rin kitang maging ama sa kanya. Kaya sana, kahit may bago ka ng anak ngayon, hindi mo makakalimutan si Bea. Tama na yung ako na lang yung masaktan. Huwag lang yung anak ko. Oo, sige. Gagawin ko yun. Salamat. Mahal na mahal kita, kaya ako to gagawin. Sana maging masaya ka sa kanya. Sana magawa ka niyang mahalin ng higit pa sa binigay ko. Gusto ko pa rin maging masaya ka. Kahit hindi na ako ang rason ng mga ngiti mo. Reggie at Tony, natapos man ang relasyon namin ni Danilo ay hindi ko naman hinayaan na tapusin din niya ang pagiging ama kay Bea. Nalaman ng buong pamilya ang nangyari at tulad ko, wala na rin silang nagawa kundi tanggapin na lang ito. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasama ni na Danilo at Arnie at 2 buwan na lang, manganganak na ang kapatid ko. Kung tatanungin niyo ako kung napatawad ko na ba sila, sa totoo lang, Reggie at Tony, hindi ko rin alam. At hindi ko alam kung kailan ko masasagot ang tanong na yan. Dahil ang mahalaga lang naman sa akin ngayon ay ang kapakanan ng anak ko. Reggie at Tony, dito ko natatapusin ang liham kong ito. Salamat sa programang Dear MOR. Nang dahil sa inyo, nagawa kong ilabas ang tinatago kong nararamdaman, kahit sa simpleng pagsulat lang. Sana magtagal pa kayo at pagpalain ng Diyos dahil marami kayong taong natutulungan. Lubos na nagmamahal, Emmy. #Dear MOR Tatsulot. Nakakalungkot ang story ni Amy. Alam mo In ako, 5. parang Ikaw ba yung Tony? Ikaw ba yung nasa minute to win it? Oo. Nakakalungkot Game ang over. story ni Amy. In 5, 4. Alam mo, parang gusto kong patugtugin yung stinger na yun dito. Game over. O, diba? Ang sweet ng boses, ha? Napagod din. Napagod din. Buti naman, alam mo, sa isang banda, malungkot yung nangyari sa kanila, nagkahiwalay. Pero sabi ko nga, masaya na ako para kay Ate Emmy. Alam mo, natutuwa ako para sa kanya kasi bibihira ang mga babae na nare-realize yun ng maaga pa na to just let go of the relationship. Kasi if you're going to continue with the relationship tapos ikaw yung nasasaktan lang in the process, then what's the use of
continuing the marriage, di ba? Oo, Tapusin na kasi lang. Kahit pa kasal kayo no? Kahit wala pa na kasal kayo. di ba sabi nga nila, pag kasal kayo, kayong dalawa lang. Oo. It's exclusive. Oo. Wala na. Yung ipinangako ng asawa mo sa simbahan o sa harap ng Diyos, tinalikuran na rin naman niya yun. Oo. So, I think wala nang marriage. Wala nang use to Oo, hold on. wala Ba't na nga ba eh. hindi na uuso yung ano na yan? Mahal ba talaga ang annulment? Magkano ba yung annulment na yan? Abunuhan ko muna. Di ba meron nga do 250? Ay, sobrang mahal. Mahal ba yun? Mas mura na ngayon yan kaysa dati. Talaga ba? Pero alam mo, Nag-research ha? di nagtanong-tanong tayo, meron tayong lawyer na tinatanong ko, bakit nga mahal pa ba ang annulment Wala ba, ngayon? hindi ba pwedeng gives yan? Hindi ko alam. Siguro kung kaibigan mo yung lawyer, baka pwede. Pero yun nga, ang hirap magpaalam sa isang taong mahal na mahal mo, di ba? Ang totoo. hirap mag-let go ng isang taong mahal na mahal mo. Pero mas mahirap yung you ask that person to stay and you know for a fact na ibang tao na yung gusto niyang makasama. Ayun ang nakakalungkot. Diba? So, wala ka ng choice but to let go. Gaano man kasakit, I you think really have dumating na lang sa point si Ate Emmy na tinanggap na lang niya. Oo. Hindi na ako mahal eh. Pero alam mo, yun Iba na nga, na ang gusto. just shows to prove na itong si Emmy is malakas yung kanyang sarili. Oo, nung una Dahil in nagawa niya, denial. nung una in denial. Pero yun na nga, kasi bibihira eh. Marami akong kakilala na people who are close to me na who are still in the relationship na kung saan yung asawa nila ng babae. Pero they can't let go because they don't know how. Feeling nila kung mawawala yung asawa nila, parang magiging baldado sila, saan sila kukuha ng financial support, Alam mo, paano nila papalakihin yung mga bata on their own. Yan yung palagi kong sinasabi dun sa mga I have nothing against, housewives, 'di ba? Oo. Yung mga nasa bahay nag-aalaga ng mga ng mga anak nila at yun yung pinili nila para sa pamilya nila. But think about this, no? Kailangan maging ka rin eh. Kahit paano parang self-sufficient, 'di ba? Yung kaya mong suportahan yung sarili Totoo mo yan, totoo. in case anything happens. Mahirap din kasi na idinidepende mo lahat sa isang tao. Oo. Dahil what if yung taong yun mawala? Pero Papaano ka? what if nahando na sila sa sitwasyong yon? All their lives, umasa na sila sa lalaking yan. Wala silang means of livelihood. Madaling sabihin na dapat kasi ganyan, madaling manisi eh. Pero paano na? Ano nang gagawin mo? Anong tips mo sa kanya? It's never too late. Kayang-kaya mong gawin yan. Kayang-kaya Benta ka ng mong... banana Q. Ang daming pwedeng pagkakitaan. Huwag lang Dyaryo. drugs Wag lang drugs. Oo. Wag lang illegal. Pero maraming po pwedeng gawin eh. And you'll find a way to survive. Oo. Alam mo yung pag ikaw nasa matino mong pag-iisip, you'll find a way to survive kahit ano pa yan. Sabi nga nila, the greatest love is sacrifice. Diba? Na sacrifice mo yung feelings mo for that person. If it's time to let go, then let go and move on with your life. Para na sa ganun, maging pareho na kayong masaya. Diba? Wala nang pretensions, wala nang dapat itago. Diba? Ilabas na ang dapat ilabas na relationship. Alam mo si Ate Emmy, pinatunayan niya dito sa storya, sa desisyon niya sa bandang huli kung gaano niya kamahal si Danilo, 'di ba? Tama. Dahil sabi nila, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya iiwanan kahit anong mangyari. True. Hindi ganun yun sa lahat ng pagkakataon eh. Pag mahal mo talaga siya, kakayanin mo siyang iwan kapag iba na ang nagpapasaya sa kanya. Wow. Nakakalungkot. Yun yung ginawa ni Ate Emmy. Only selfless love. Oo, Let us pinatunayan. tell the world of his love. Pinatunayan pa rin niya kung gaano niya kamahal si Danilo kahit kahuli-hulihang pagkakataon. Ayun. Okay, ito po si Tony And si Reggie V. para sa Dear MOR.